Jo, maiba ako. Yung mga anak kong mag-artista ayaw nang tumuloy kasi nga diniswade mo. Gusto pa rin ng lalaki. Mm. Ah, Patry mo na. yung lalaki. Ayaw mo ba rin? Pogi-pogi. Try lang. Kasi, ayoko silang masaktan. Kasi, alam mo yung dadaan ka sa, sa butas ng karayom para maging successful. Para i-sustain mo yun, di ba? Parang kasi lalo na ngayon, ang bilis ng karir ng artista. Makikita mo ngayon, next year parang di mo na nakikita. Ayokong ma-experience nila yun. Okay lang yung success, pero yung nahihirapan sila na failure, nako, magtrabaho na lang kayo sa Jo, kahit naman yung sa- pinag-aralan. Nag-compare pa. Tawagin. Oo, Punta pa ako kay Jo Maria. Yes, yun, oo. Tapos Andrew, mako-compare pa sa'yo. Mako-compare pa sa'yo, siyempre, yung mga anak mo. Siguro, siguro, katulad din, yung panganay ko, babae, nung sinabi niya, I want to be artista, ako naman, sige, kung gusto niya, sige. Nung dinala ko sa Viva, ang sabi sa akin ng road manager ko, si Vic, pwede ba siyang mag-Victoria lang next week na yung naka-bathing suit? Sabi ko, anak, kagagraduate lang. Magtrabaho ka na sa, kung ano yung pinag-aralan mo, kung ano yung graduate mo, pag-aralan mo, hindi ko masabing, ako baka mag-bold yun, mahihimatay yung tatay. Ang hirap, no? Ang hirap. Actually, inisip ko na yun. Sabihin natin maging successful siya sa sexy. O ilang years ang buhay ng karir ng sexy. So anong gagawin niya pagkatapos? Madedepress siya. So sabi, ayoko ma-experience. Ayoko ma-experience na na-experience nila yung failure at pain. Sabi ko magtrabaho ka. So, ayun nga, Jo, may effort ka talagang to change their mind. Oo, kasi nga akala kasi nila ang pag-aartista madali. Pag sinabing anak ka ni Andrew Ilian, siguro nakita nila sa iba, anak ni Aga, di ba? May equity kasi. Oo, may... sabi ko nga, sabihin natin yung 1% na maging successful ka, nagawa mo, na-achieve mo. Pero yung pag-sustain nun, gaano katagal ka mag-aartista? 5, 10 na, swerte. O pagkatapos nun, depression. Ayoko. Kasi itong industriya natin talaga, bihira yung, lalo na ngayon, yung mga kabataan. Sa 10, in 5 years, ilan ang matitira? 3? 1? 2? Tapos yung iba na-depress. So, sabi ko, wag ko na i-take yung risk. Dinadown ko. Although yung lalaki ko, makulit pa rin hanggang ngayon. Yung babae sumunod naman. In-explain ko sa kanya yung percentage ng magiging successful, percentage ng masusustain mo, at yun nga, magiging yung depression. Dumaan ka ba sa ganyan? Kaya nasasabi mo na Dumaan ako sa may point sa sa career mo. yung ups and downs na minsan may trabaho, minsan wala. So, swerte lang siguro ako kasi yung kabatch ko, yung mga kabatch ko, tinan mo, si Ronel Victor, Ronel namatay, si Dan Reb, si Monching, si John Hernandez nga namatay din. Yung isang medyo kahit sa akin, sino na nakakulong ngayon, may anak na artist ng babae, si Dennis Silva. So, kumbaga, lahat yan, I'm sure ako, na-experience ko na may certain time period na magkakaroon ka ng depression dahil parang wala kang ginagawa. So, sa mga kabatch ko, ilan lang kami, si Justoni lang, Justoni nga, hindi ko masyado nakikita. Politiko lang. Politiko.
So marami. Oh, sa Dots na lang Dots Entertainment. Ilang percent yung yung hanggang ngayon Nandyan. nagwo-work. So 10% ba? Warrior ka palang tatay. Dahil kasi nga meron naman silang choice ba na kasi kaya nga pinag-aaral ko sila dahil gusto ko ayokong maranasan nila yung naranasan ko na paghihirap ba na tsatsamba ka may trabaho ba bukas wala. So gusto ko sila secured na may trabaho sila habang buhay na gusto ko pagtanda nila magre-retire sila na yung normal na trabaho walang ganitong nararanasan na problema, depression, gano'n. So ako na pumili na nila na kinabukasan nila. Saka ngayon, wala ngayong Tito Douglas. Yan. Yan pa isa. Dati swerte ko, may Douglas Quijano ako. Swerte ng ibang artista, may Alfie Lorenzo sila. Diyan, di ba? Swerte sila hanggang ngayon, si Nanay Lolit nandyan para sa kanila. So, iba pa rin yung may swerte ka. Pero swerte ako na kasama Douglas Quijano. So, ngayon kasi parang pahirapan pa ng manager, di ba? Kaya actually mas nakikita ko mas mahirap ngayon maging successful sa showbiz kumpara nung araw. Nung araw, tatagal ka pa ng 5-7 years. Kumbaga malas na yun. Ngayon, parang ang hirap tumagal ng 1 taon. Ang hirap, pagbago ka. Pero hindi nahanap mo ba yung nag-guide sa'yo? Oo, kasi alam ni Pilar yan na si Dogs magaling magturo yan ng yung dapat sa hindi dayan si Ana. Alam yung dapat sa hindi kasi parang experience siya Ang kwento nga niya sa akin noon, ang una niya daw na discover si Tirso Cruz III. So, ganun na siya katagal nagmamanage, di ba? So, experience niya rin siguro bilang manager kasi si William, ng panahon ng Bagets, siya yan In fact, parang once upon a time, parang ginay din niya si Aga, no? Tama? Bago si Tita Ethel. So parang, na siya yung alam na niya yung paano ka i-guide. So, naka-importante sa akin nun. Nawala sa akin yun. Na ang hirap ng walang nag-guide sa inyo. Ngayon, sino nag-guide sa'yo? Ako lang. Ikaw na lang. Wala ka naman. Ang manager ko na lang, Viva Management. Iba kasi yung personal na manager. Like Tita Ethel, kasi papagalitan ka talaga na. Nanay, kaya pag yun nga yung sinasabi ko na pag sinabing sinong alaga mo, ibig sabihin nun, sinong anak-anakan mo. Ibig sabihin ang trato sa'yo, anak, hindi lang sa trabaho, kundi pati sa personal na buhay, binibigyan kang payo kasi anak-anakan, di ba? Ganyan tsaka si Tito Alpi. Di ba? Mga super managers. Ayaw mo nang magpolitika? Gusto. Okay. Gusto. Busy lang ako noong 2019 kaya hindi ako tumakbo pero hindi ko akalain na magkakaroon kasi ng pandemic. Pero nami-miss ko yung nag-help kasi tao. Sir, ang time hindi mo na Nami-miss din. Wala namang kumukuha sa akin.